family call po ito. Pagbati po muna sa ating mga listeners and viewers. Okay, good afternoon uli, Bongo Nicole. Naririnig mo ba ako? Yes po, Doc. Loud and clear Now, po. good to see you again. Ito, maganda yung mga sinabi mo kanina tungkol sa ating pag-uusapan ngayon na colon cancer. Tama naman lahat ng sinabi mo. Kung mga tao magtatanong kung ano itong colon cancer, alam niyo mo, basta cancer, ayaw ko lang talagang pag-uusapan ng yung mga malubhang disease nito kasi nakakalungkot eh. Pero ang totoo lang, ang colon cancer, malimit yan, nag-occur yan sa mga, yung mostly mga matatanda na eh, mga beyond 50 years of age, matatanda na. Pero kahit anong age naman, pwede magkaroon ng ganitong cancer eh, ganon. Kasi meron din hindi natin alam kung sino talaga pwedeng tamaan ito eh. Pero meron nga related na, alam kong parang syndrome ang tawag nito, yung Lynch syndrome, LYNCH eh. Kahit anong gawin niya, talaga magkakaroon siya ng cancer eh. Kahit na maingat eh, yung kanyang genetics eh, prone to cancer eh. So, ayan, pag-uusapan natin ng colon cancer. So, Doc, nabanggit niyo po yung genetics. So, malaking factor po yung genetics, Doc, sa pagkakaroon po ng colon cancer. Well, ako, naniniwala din ako na meron talagang kinalaman ng genetics eh, yung pagmamana ng sakit na yan. Pero mas naniniwala ako na hindi naman yung sakit ang minamana, kung hindi yung ugali ng mga nagkakaroon ng ganitong sakit. Kasi very common, yung mga nagkakasakit ng colon cancer, meron silang mga lifestyle na prone to cancer talaga. Ay isang malaking example dyan is yung pagkakain ng maraming yung talaga red meat, yung mga karne, ganon, mataba. Tapos, wala silang kinakain na yung fruits and fiber. So yun na ang sa ugali na pagkakain, prone to cancer yan eh. Kasi ang kailangan talaga na yung intestine natin, yung colon, is less meat and more of fruits and fiber na healthy yan sa diet natin. Doc, ano po ba kasi yung karaniwang sanhi or risk factors na maaaring magpataas po ng posibilidad na magkaroon yung isang tao ng colon cancer, Doc? Well, yan eh, katulad na sinabi ko kanina, yung risk factor, marami yan sa lifestyle. Katulad ng yung high meat diets, puro karne. Tapos yung low fiber, yung hindi mahilig kumain ng mga fruits and vegetables, okay? Isa pang risk factor, kasama yan obesity, yung matatabang tao prone to colon cancer. Ang isang bagay na nakikita lahat ng mga doktor na yung nangyari sa mga nagkaroon ng colon cancer is yung the presence of yung ang tawag nito polyps eh. Halos lahat ng tao, meron talagang malilit na polyp sa large intestine, yung colon natin. Ang diferensya is, pagka yung colon yan, yung polyp sa tawag natin, hindi natin naaalagaan, hindi natin iniingatan, nagiging cancer yan eh. So, lahat ng colon cancer, nanggagaling yan sa simple polyp eh. Parang tigyawat lang yan sa loob ng ating mga colon. So yan ang mga risk factors na binanggit. Yung polyp po, Doc, paano po ba siya nagiging cancer, Doc? Paano po siya nakaka-apekto po dun sa ating intestine, Doc? Well, yung constant irritation, okay? Yung polyp yan, maliit lang nga na parang tigyawat lang eh. Parang tumubo lang sa loob ng intestine, ng colon. Kaya kung tumubo yan, pag lagi nadadaanan ng yung mga matitigas na yung dumi natin, dahil yung mga karne, yung mga toxins, hindi nagbabawas, lagi kang constipated, yun ang mag-irritate ng polyp. Ngayon, kung na-irritate ang polyp, naging inflamed yun, inflammation, parang tigyawat na lumala o nagiging pula. So kung pinabayaan yun, natuloy-tuloy yung bad habit ng diet, ganon, tapos laging constipated din, pangit ng bowel habits, lumalala yung polyp, yun ang umpisa ng colon cancer. So kalat ng kalat yung mga polyp na yan, maraming lumalabas, so tuloy-tuloy, nagde-develop ang colon cancer. So nagmumultiply po pala itong mga polyp na ito, Doc? Well, actually, hindi naman talaga siya nagmumultiply, kung hindi, yung mga polyps na present na, yung meron ng polyp, dumadami. Ganun yan eh.
So, ang isang tao, kung sabihin na ako, wala din man ako prone sa colon cancer. So, baka meron akong 2, 3, 4, 10 polyp sa colon ko. Pero maganda yung diet ko, kaya alam ko, hindi ako magde-develop ng cancer kasi alaga ko yung polyps, hindi ko naman ginagalaw na masama. Ganun yun. Dok, ano po ba yung mga unang sintomas ng colon cancer na dapat bantayan ng isang tao, Dok? Well, yan ang problema ng colon cancer. Narinig ko, binanggit mo kanina, may nahirap na ma-diagnose yan hanggang too late na, di ba? So, wala naman talagang early specific signs or symptoms Lahat ng mga early na symptoms, very common yan sa ibang sakit Sakit ng tiyan, yung mga, yung bloating, yung laging, yung parang may laman ng tiyan, gano'n. Tapos yung mga bowel habit changes, yung nagda-diarrhea o yung nagko-constipate, gano'n. Tapos yung mga, yung klase ng dumi ng tao, minsan basa, minsan tuyo-tuyo. Yung gaano ka-frequent, minsan araw-araw na marami, minsan 3 araw, wala. Ganun yan. Isa malaking bagay dyan is, lagi nakikita ko sa colon cancer, is yung weight loss. Okay? Weight loss is a consistent symptom na para bang wala kang rason. Maganda naman ang kain mo. Hindi ka naman masyadong nag-i-strain, nag-i-exercise, pero tuloy-tuloy ang weight loss So very common yun sa mga colon cancer. Okay? Yung sa laboratory naman, ano hinahanap ng doktor para ma-prove na baka nga may cancer ka? Yan yung yung may dugo sa dumi. Yun, malaking sign yun. So yan mga dapat natin tandaan. Dok, bakit po kaya nagkakaroon ng weight loss yung mga tao na merong colon cancer? Well, kunya metabolic Yung colon cancer interferes with yung normal metabolism, normal digestion and absorption ng mga nutrients Kasi yung colon, labas sa intestine, kahit yan yung large intestine, responsible yun for yung absorption ng mga nutrients Okay? Hindi lang yung nutrients, kung hindi lahat yung mga responsible ang colon for the excretion o elimination ng mga toxins kung yung colon mo wala sa condition, baka may cancer siya, baka hindi naman nag-excrete ng mga toxin, bumabalik sa katawan. Kaya parang malnutrition din yan Kaya yung constant weight loss come from almost malnutrition dahil sa yung problema sa colon. Dok, para po matest ka po sa ganito, Dok, para malaman mo kung meron kang colon cancer, usually po ano po yung mga ginagawa na screening test po sa colon cancer, Dok? Well, usually ang diagnostics ng colon cancer, may procedure yan na uncomfortable, pero ang tawag din colonoscopy, Parang may tubo na may camera sa dulo, sisiksik sa pit ng pasyente, tapos nakikita yung sa loob ng colon. Actually, ang doktor, yung colonoscopist, hahanapin yung mga polyp na yan. Kung may makita siyang polyp na medyong namumula-mula o parang infected, parang gugupitin niya yan, tapos ipapadala sa lab for yung biopsy ba, ang tawag doon. Ganon. So, isa yan yung diagnostic tool, yung colonoscopy. Okay? Para sa dugo naman, yung complete blood count. Kasi almost all of yung mga may colon cancer, anemic Yung anemic. So nakikita sa complete blood count na anemia. Nanggagaling yun din yung sa effects ng colon cancer. Okay? Tapos meron pa isang antigen na specific sa colon, yung tawag na CEA. Dok, kapag po ba natuklasan po na merong colon cancer yung isang tao, ano po yung mga treatment na isinasagawa po, yung gamutan po patungkol dito, Dok? Well, ang treatment yan marami, pero non-specific din. So, ang nangyayari dyan, yung malala, yung colon cancer na hindi nakukuha sa mga gamutan, minsan dumadaan sa surgery. Talagang surgery, tatanggalin yung cancer. Meron. May chemotherapy pa, meron din irradiation therapy, at saka yung mga conservative, para bang bibigyan ng immune therapy, yung mga herbal preparations.
Dok, may mga paraan po ba para mabawasan naman yung mga risk o mga risk factors ng pagkakaroon ng colon cancer, Dok? Yes, well, ako, ang sasuggest ko sa early, sa mga, yung mga prone, o baka may mga kamag-anak na dati na may colon cancer, eh, kailangan talaga mag-ingat. Kasi kung ikaw prone, kailangan ingatan mo yung lifestyle mo. O yun, sinabi ko kanina, yung mga prone to cancer, eh, yung mahilig lang kumain ng karne, red meat, tapos hindi kumakain ng mga gulay, fiber, ganun yun. So, kailangan gandahan yung diet, gano'n. O, isa pa maganda, diba nasabi ko kanina, yung constipation, gano'n. Constipation, diarrhea, kailangan ayusin ng bowel habits. Yung pagpapawas ng everyday, healthy yan eh. Kasi kung magbawas ang tao everyday, yung healthy bowel movement, tinatanggal mo yung toxin at saka yung cause ng colon cancer. So, malaki po talagang factor, Dok, yung diet at lifestyle ng isang tao sa pagkakaroon po ng colon cancer. Yes, definitely. Kasi karamihan na may colon cancer, talagang may history sila. Hindi maganda yung kanilang lifestyle eh. Yung pangit na pagkain, no exercise, tapos hindi nagpapawas regularly. Ganun yan eh. So, almost all of those, meron sila mga ganong serious diseases eh. Dok, ano naman yung mga natural na hakbang or mga pagkain na kailangan po natin kainin para po sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle at maiwasan po yung pagkakaroon ng colon cancer, Dok? Well, ito nga, fruit and vegetables. Kasi yung main ingredient na healthy sa colon is yung fruit and fiber. Yung fruit and fiber, nasa mga gulay-gulay yan eh. Yung mga wheat, mga grains, gano'n. Kasi yan ang absorb ng mga toxin. Tapos dinadala sa pinapak yan sa mga dumi natin para mailabas kaagad. Dok, panghuli na lamang po siguro, payo na lamang po sa ating mga listeners and viewers para po mapangalagaan po nila itong kanilang colon, Dok. Okay. Well, hindi, katulad na sinabi ko na kanina, yung mga alagaan, yung mga signs and symptoms. Kung kayo may family history na may mga nagkaroon ng colon cancer, lalo yan ang warning sa mga prone na mag-develop ng good eating habits and bowel habits eh. Kasi kailangan, kung meron na kahit na isang symptom na baka sakaling merong cancer, colon cancer, umpisahan ka agad, lalo kung mga advanced ages, mga 40 to 50 years of age, gano'n, magpa-check up na kaagad para kung sakali. Maganda kasi yung early detection. The earlier ma-detect yung colon cancer, the better the treatment eh. Kasi kung may mga stages kasi yun eh. Pag na-discover ang colon cancer sa stage 1, yung umpisa pa lang, 90% magandang recovery, saka mabubuhay pa na at least 10 years. Ganun yun. Yan po, Doc. Maraming salamat po sa paglalaan ng oras, Doc, na makapanayan po namin kayo. Mag-iingat po kayo, Doc. Okay, thank you for having me. See you next week again.